Suporta ng taga Pulumulo, Cotabato, ginulat ang PVL. Choco versus Akari, pinag-uusapan. Risa Sato, masaya sa kanyang bagong tahanan. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and click the notification bell. Natapos na nga ang laban ng two teams na ito. At di nga magkasya yung mga manonood sa venue, kaya yung iba ay nag-abang na lang sa labas. Pero mas agaw pansin sa gabing iyon ay ang pagbabalik laro na nag-iisang Sato-san. Pagpasok pa lang nito sa court, akala mo isang Alyssa Valdez dahil palakpakan yung mga tao at may sabay na sigawan. Nagpapahiwatig kung gaano nila kagusto ang atletang ito. Ganito rin ang kainit ang pagtanggap sa kanya. Maraming buwan rin na di nakalaro si Sato, subalit di pa rin siya nakakalimutan ng mga tao. Tumatak talaga siya yung pagiging bibo niya sa loob ng court. Sa unang laro nito sa Charger, kita sa mukha ni Sato ang saya at excited. Dito talaga niya nakita ang tahanan. Mula nang lisanin niya ang CCS. Dahil base observation ng marami, kung nasa Cherry Tigo ito, ay di siya ganito kasaya. Kumpara sa nakikita nila ngayon sa unang laban niya sa Akari. Muli nagpamalas ng galing at pinakita ulit ni Sato ang kanyang signature moves, yung slide spike habang naka-running attack. Sa pagiging decoy, dito marami ang napasabay at tumalon. Yung blocking niya, sulit pa rin. Sa bawat puntos ni Risa, palakpakan yung mga manonood sa venue. Muling nakita ang happy girl habang nakascore. Gumanda na rin ang connection niya sa setter na si Cal at pati combination play na madalas lang natin makikita sa Creamline pagdating ni Sato-san sa power charger ay nagpaparamdam na at sadyang nakakamiss talaga. Swerte ang Akari, ika nga, dahil may isang Sato na magdadala ng good vibes sa kanila. Di pa rin nakabawi mula sa dalawang talo ang Flying Titans at pinabata pa sila sa tatlong pagkakataon ng Akari sa larong umabot ng 4 sets. Sa una at pangalawang sets ay lumamang ang Choco pero nagkaroon ng problema dahil walang consistency ang pagiging lamang nila at nahahabol pa rin sila ng power charger. Ilang beses nagtay sa set point sa 1 and 2 at isang malaking sayang dahil pinataob pa rin sila ng kalaban. Nakabawi sila pagdating ng set 3 at dito naghahabol ang charger pero buntikan pa rin silang mahabol at si Madayag ang nagbubuhat sa team para maitawid ang set 3. Maganda ang mga atake ni Mian Mindres pero madalas ay lumapag ito sa labas ng linya. Sayang rin ang mga attack ni Biray pero basang-basa ng mga blockers ng Akari kailang ulit na block. May mga times na di maayos yung set ng bola kaya walang maayos na palo. Sa set 4 ay unang lumamang ang Akari. Maagang napatawag ng timeout si Coach Dande sa score na 6-2. Patuloy pa rin ang paglobo ng lamang ng Charger at umabot sa 6. Marami pa rin mga nasayang na bola mula sa Chocomocho pero ayaw paawat ni Madayag na siyang pumupuntos at still earnings ng point sa set 4. Hirap na ding pigilan ng Akari ang mga attacks ng atletang galing Davao na si Madi Madayag at 2 puntos na lang ang kailangang habulin. Nahabol na at nagtie sa 14 at 16. Dikitan ang puntos at bumuka ang score sa 19-17. Isang premier ball na naman ang nagpatay sa 19 ng Obe. At dito na, sunod-sunod ang errors ng mga spiker ng Choco. Kaya lumayo na naman ang score nila sa 23-20. Sinalba ni Madayag ang Titans at lumiit sa isa ang kailangan nilang habulin. Si Sultanes ang nakascore for match point at tinapos ni Tagaod ang set 4. Kaya panalo ang Akari Power Charger. Ito naman ang sim standing ngayon as of August 1. Nangunguna ang Josh Coffee, NX LED, Galleries Tower, Creamline, PLDT, Akari, Chocomocho, Farm Fresh at Capital One. Dami oh. Thank you sa nagbigay.